Inamin mo ba ang kasalanan dahil ikaw ay talagang may sala? Ooh. Gusto ni Brian Koberger na bawiin ang pagamin at humarap sa paglilitis. Ipinakita ko ang ebidensya ng pagpaplano ni Koberger na ayon sa mga piskal ay magiging huling dagok sa kanya. Tara, pag-usapan natin. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Si Brian Koberger, marami siyang libreng oras. Sa katunayan, wala siyang ibang ginagawa kundi umupo at mag-isip sa loob ng kanyang selda sa kulungan. Siya ngayon ay 31 taong gulang. At sa puntong ito, maliban na lang kung may malaking panalo siya sa korte, una siya mananatili habang buhay. Si Koberger ay umamin ng kasalanan noong Hulyo ng 2025 sa karumal-dumal na pananaksak kina Kaylee Gonzalez, Madison Mogan, Zana Coronado at Ethan Chapin sa bahay sa King Road. Ang apat na estudyante ay pinatay noong madaling araw ng Nobyembre 13, 2022. Ayon sa mga piskal, may digital na ebidensya raw na naguugnay sa kanya sa pagbili ng sandatang ginamit sa krimen. Isang K-bar na kutsilyo. Sinabi nila na ang kanyang DNA ay nakita sa kaluban ng K-bar na kutsilyo. Bagamat tinarekober ang kutsilyo. Kamakailan, isinapubliko ni Hukom Hitler ang dokumentong naglalahad ng timeline ng mga binili ni Brian Koberger. Nangyari ito bago magsumite si Koberger ng petisyon para sa post-conviction relief ngayong linggo, kung saan sinabi niyang pinilit siyang umamin ng kanyang mga abogado at hindi tinupad ang mga pangako. Iginiit niyang inosente siya. Nagsumite si Koberger ng petisyon ilang araw bago nakatagdang ilabas sa Netflix ang dokumentaryo at ipinapalabas na ngayon ang seryeng iyon. Si Koberger ay nakakulong pa rin sa Maximum Security Facility sa Kuna, Idaho. Ginugugol niya ang kanyang mga araw mag-isa sa loob ng selda. Ngayon, iginigiit niya ang pagiging inosente niya. Naniniwala ang mga abogadong nakausap ko na maliit ang tsansa ng mosyon para sa post-conviction relief. Ngayon, nakikita natin ang mga pagkakamali ni Koberger ayon sa taga-usig at ang timeline bago ang karumal-dumal na pagpatay noong Nobyembre 13, 2022. Ngayon, ipinapakita ng court filing na binuksan sa publiko ni Hukom Hitler na may eksperto na magpapatotoo sa paggastos ni Brian Koberger. Kung ano ang binibili niya at paano siya namimili bago at matapos ang mga pagbatay. Ang ilan sa mga impormasyong ito ay nakakabahala at ang iba naman ay talagang nakakalito. Isa sa mga pangunahing ebidensyang pagtutuunan sana ng mga taga-usig ang K-bar na kutsilyo, isang kaluban at panpasa mula Amazon. Natagpuan ng investigador ang kaluban sa tabi ng katawan ni Maddie Mogan, pero hindi nakita ang pantasa o kutsilyo. Ayon sa mga piskal, K-bar na kutsilyo ang ginamit sa pagpatay dahil sa kalubang naiwan sa pinangyarihan. Alam namin na bumili si Brian Koberger ng K-bar na kutsilyo, kaluban at pantasa noong Marso 2022, 8 buwan bago ang krimen. Ngayon, makikita natin kung ano sanang ipapatotoo ng kinatawan ng Amazon sa paglilitis ni Koberger. Una, si Koberger ang may-ari ng Amazon account niya. Si Shane Cox ay magpapatotoo sa na si Koberger ang mag-setup ng kanyang Amazon account noong Oktubre 2017 at nakalink dito ang kanyang email. Marami na ngayong may Amazon account pero hindi ito issue. Tutol ang mga abogado ni Koberger na gamitan ng ebidensyang ito sa trial dahil buong pamilya ang gumagamit at maaring magdulot ng maling impresyon sa mga naklik na isang tao. Matindi nilang tinutulan ang pagpasok ng testimonya sa paglilitis. Dahil pagdating sa machine learning, isang bahagi nito ay kapag may household account na maraming gumagamit, maraming cellphone, at maraming laptop na ginagamit sa pagbili. May machine learning at mga cross-reference doon. Pagdating sa paraan ng pagpapatakbo ng Amazon bilang isang kumpanya sa buong mundo at artificial intelligence, marami silang ginagawa na iba't ibang bagay. Para maintindihan kung ano ang gustong gawin ng mga consumer, mamimili, at nagbebenta para mahikayat talaga ang mga tao na bumili ng ilang mga bagay. Kaya sa pagkakataong ito, kaugnay ng mga pagbiling ito, napakakaunti lang ng datos natin tungkol sa mga binili ni G. Koberger dahil wala tayong metadata at konteksto. At yan ang dahilan kung bakit gusto naming ipatanggal ito. Ngayon, alam na natin kung bakit gustong-gusto ng depensa ni Koberger na hindi maisama ang impormasyong ito. Magpapatotoo sana si Shane Cox na bumili ang customer ng electronic gift card na nagkakahalaga ng $130 gamit ang account ni Brian C. Koberger. Ang billing info ay nakapangalan kay Brian Koberger sa bahay ng pamilya niya sa Pennsylvania. Visa card ni Koberger ang ginamit pambili ng gift card. Nangyari ito noong Marso 22, 2022, 7 buwan at kalahati bago ang mga pagpatay. Ayon sa mga prosecutor, ang plano ay nagsimula na. At kinabukasan, binili na ang kutsilyo. Magpapatotoo si Cox na noong Marso 21, 2022,
ginamit ang electronic gift card para bumili ng K-Bar sharpener na nagkakahalaga ng $23 at 40 sentimo gamit ang account ni Brian C. Koberger. Kasabay nito, bumili rin ng customer ng K-Bar full-size Marine Corps fighting knife sa halagang $86 at 15 sentimo. Bumili rin gamit ang gift card ng Omega-3 Vegan DHA Supplements na nagkakahalaga ng $20 at 45 sentimo gamit ang electronic gift card na iyon. Ang eksperto ay magpapatotoo rin ang click activity sa account ni Koberger ay magpapakita na tinitingnan ni Koberger ang mga pahina na may kaugnayan sa KK Bar style na mga kutsilyo sa parehong araw na binili ang gift card at ang kutsilyo. Pagkatapos, ilang araw matapos umorder si Koberger ng K-Bar na kutsilyo, kaluban at panghasa, sinusuri niya ang progreso ng pagpapadala. Sabi ng piskal, sa pagitan ng Marso 22 at Marso 27, 2022, ipinapakita ng Amazon.com click activity para sa account ni Brian C. Koberger na araw-araw niyang tinitingnan ang mga pahina tungkol sa shipping status ng order niyang KK Bar na kutsilyo at panghasa na binili noong Marso 21, 2022. Ngayon, may isang tanong dito. Plano ba ni Brian Koberger na magsagawa ng mga pagpatay sa Pennsylvania? Iniisip na ba niya ang paglipat sa Washington State? Hindi natin alam. Halos 8 buwan matapos bilhin ang K-Bar na kutsilyo noong Nobyembre 13, 2022 na madaling araw. Sina Maddie, Kaylee, Ethan at Zana ay pinagsasaksak hanggang mamatay sa bahay sa King Road. Natagpuan ang KK Bar na kaluban ng kutsilyo sa tabi ng binti ni Maddie. 2 araw pagkatapos ng insidente, mukhang kumilos si Brian Koberger para takpan ng kanyang mga bakas nang mapansin niyang naiwan niya ang KK Bar na kaluban ng kutsilyo. Isinulat ng mga taga-usig na magpapatotoo si Shane Cox na 2 araw matapos ang mga pagpatay noong Nobyembre 15, 2022. Ayon sa click activity sa Amazon.com, nagpunta ang customer sa pahinang may kinalaman sa pagbura ng account activity. 2 araw matapos ang pagpatay, ipapakita ng taga-usig na sinubukan ni Koberger burahin ang Amazon account niya, pero hindi niya nagawa. Isinulat ng mga taga-usig noong Nobyembre 23, 2022 at Disyembre 6, 2022. Makikita sa Amazon click activity ng account ni Brian Koberger na may tiningnan ng customer ng mga pahina tungkol sa K-Bar na kutsilyo na may kaluban. Sa naunang mga dokumento ng korte, sinabi ng mga taga-usig ang paghahanap noong Nobyembre 23 at Disyembre 6 ng K-Bar na kaluban ay nagdulot ng hinala kung naghahanap si Koberger ng pamalit na kutsilyo at kaluban sakaling dumating ang mga pulis o naghahanap pa siya ng pamalit. Para pumatay muli, may ilang biniling gamit si Brian Koberger na ipapakita ng taga-usig sa hurado. Gagamitin din ng mga taga-usig ang mga tala mula sa Amazon at Crypto.com para kay Brian Koberger. May mga tala rin ako sa Dick's Sporting Goods, Marshalls, mga tala mula sa Credit Union sa Pennsylvania, at iba pang tala ng bangko. May tala rin mula sa Target at Under Armour. Mga tala mula sa Venmo, Walmart at Winco, isang grocery store 1 milya mula King Road. Noong Agosto 2022, nagbukas si Koberger ng bagong bank account at nagdeposito ng $2,000. Ayon sa mga taga-usig, nagsimula lang siya mag-withdraw ng cash mula sa account na yon noong umaga ng mga pagpatay. At cash lang ang ginamit niya sa pamimili simula Nobyembre 10, 2022. 3 araw bago ang pagpatay. Sige, marami pa tayong kailangang himayin kaysa sa mga nabasa at napag-usapan ko sa inyo. Kaya tawagin na natin si Joe Giacalone. Isa siyang retiradong cold case sergeant ng NYPD at host din ng mahusay na palabas sa YouTube na True Crime with the Sarge. Joe, maraming salamat sa pagdalo. Salamat sa pag-imbita, Annette. Hiya Joe, ano agad ang naging reaksyon mo nang makita mo ang mga ulat ng mga eksperto? Brian Koberger, alam natin na bumili siya ng K-Bar na kutsilyo at narinig natin ito noong Marso 2022. Pero kung titingnan mo ang detalye at ang katotohanan ng araw-araw niyang sinusubaybayan ng shipping progress, paulit-ulit, wow, ano ang masasabi mo tungkol sa lahat ng iyon? Oo, may mga bagay talagang tumatak sa akin habang binabasa ko ito. Sa tingin ko, ang dalawang pinakamahalagang punto ay kung paano ilalatag ng financial investigator mula FBI ang kaso tungkol sa mga pagbiling ito at iba't ibang bagay. Sa kabilang banda, sinuri nila ang 49 na devices at walang nahanap na koneksyon kay Koberger at sa mga biktima na nakakagulat isipin. Kaya malamang na may magagandang ebidensya sila para sa kaso nila, pero magkakaroon din sila ng ibang ebidensya na pwedeng gamitin ng depensa laban sa kanila. At pag-usapan natin yan dahil nabanggit nila dati na sinuri nila ang lahat para maghanap ng koneksyon sa pagitan ni Brian Koberger at ng mga biktima. At wala silang nahanap.
Ang pinakamalapit na narinig natin ay tungkol sa isang cache. Tulad ng naka-cache na larawan sa Google Maps sa telepono ni Koberger kaugnay ng mag-Greek restaurant. Pero maaring wala lang yun. Alam mo, gaano ito nakakakilabot para sa'yo bilang veteranong investigador na posibleng tinarget lang niya ang bahay na yon or nag-drive, nakita ang mga sorority girls, tapos pumasok at ginawa ang krimen? Oh, nakakagulat talaga ito. Sa tingin ko dito pumalpak ang prosekusyon. Nagkamali sila sa iba, pero dito sa tingin ko, hindi nila inalam ang motibo o dahilan ng pangyayari. Karaniwan, kapag may malaki kang kaso tulad nito kung saan, sa kasamaang palad, may 4 na pinatay, ang mga tagapagpatupad ng batas ay wala pang natutunan mula sa salarin. Wala pa silang nalalaman tungkol sa ginawa niya at kung paano niya pinili ang kanyang mga biktima. At ito ay isang bagay na hanggang ngayon ay nakikita natin kay Rick Sherman sa kaso ng Long Island serial killer. Tama ba? Pumapasok na ang FBI. Gusto nilang malaman kung paano niya ito ginawa at bakit niya ito ginawa. At ginagamit niya ang mga pamamaraan nila, kumbaga bilang gabay. May kapareho tayong sitwasyon dito, may estudyanteng PhD sa criminal justice. Meron tayong lahat ng iba't ibang bagay na natutunan niya, ngunit kung paano niya nahanap ang mga biktima ay mananatiling misteryo magpakailanman. At alam mo, napaka-interesante niyan. Ilang beses ko na itong nabanggit na sa kaso ng Sherman, mayroong proffer. Nagsimula ang mga proffer ilang buwan bago umamin ng kasalanan. Kaya ginawa ito ng maingat at dahan-dahan. At bahagi ng pagamin ng kasalanan ni Rex Heuermann ay ang obligasyon niya makipagtulungan sa Behavioral Analysis Unit ng FBI. Wala tayong ganun sa kasong ito. Sa kaso sa Idaho, wala tayong proffer. Walang proffer. Wala siyang binigay na impormasyon at wala siyang kailangang gawin. Hanggang ngayon, di pa rin natin alam kung nasaan ang ginamit na sandata. At wala namang nabanggit na alam natin, wala pang nababanggit tungkol dito. Walang binanggit sa plea agreement ang tungkol sa pagtulong niya sa FBI Behavioral Analysis Unit. Mapapansin din ang malaking pagkakaiba rito. At kapag iniisip mo, Anjanet, sa Idaho, may nakabimbing parusang kamatayan sa kanya. Pwede sana nilang pilitin siyang magsalita at sumunod, sa totoo lang. Wala namang ganoon sa New York pero may piskal doon na maasahan at alam ang ginagawa at sinabi niya. Mahalaga talaga minsan ang karanasan sa ganitong kaso. At nagbantay sila at sinabi nila, "Hoy, makinig ka. Ito ang gagawin mo." At ginawa niya to. Pero alam mo, ibang usapan ang Idaho at sinabi ko nakakalungkot kasi kahit ano pa ang iniisip ng mga tao tungkol sa parusang kamatayan, kahit ano pa ang nararamdaman nila, hindi yon ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay mula sa pananaw ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang parusang kamatayan ay mahalaga sa pagkuha ng impormasyon mula sa suspect o kriminal, kahit paano mo tingnan. Meron naman sila nun pero di nila ginamit sa tingin ko. Balikan natin ang pagbili. Ang pagbili ng K-bar na sheath ng kutsilyo at panghasa ay ginawa noong Marso ng 2022. Yung bahagi ng panghasa, talagang kinilabutan ako doon. At pagkatapos ay ginawa ito noon. Bumili muna siya ng gift card para bilhin ito. Siguro akala niya matatakpan ng bakas. Di ko alam paano niya naisip yon. Hindi ko maintindihan ang tungkol sa gift card dito. May record naman ng lahat na yun. Bumili siya ng gift card. Kinabukasan, binili niya lahat ng ito. Pagkatapos, nag-click siya, sabi nila, araw-araw, chine-check ang progreso. Nagdudulot ba ito ng pag-aalala sa iyo na baka iniisip na niya itong gawin bago pa siya lumipat sa Washington? Na posibleng may tina-target siyang tao sa Pennsylvania? Oo, parang nainip na siya, 'di ba? Based sa nalaman natin, mukhang may uri siya ng kumpulsibong pag-uugali na nagudyok sa kanya gumawa ng iba pang bagay. Sa tingin ko, pwede siyang umatake kahit kailan, pero wala pa siyang sandata na yon na mahalaga sa kanya. Yun ang pagkakaintindi ko. At ang katotohanan na sinubukan din niyang burahin ng ilan sa mga search history niya ay nagpapakita na alam niya ang ginagawa niya, pero gusto rin niyang takpan ang mga bakas niya. Pero mga kaibigan, gaya ng alam natin, lahat ng may kinalaman sa financial records, lahat ay nakarecord online kahit ano pa ang gawin mo. Kaya nakakalungkot lang na parang hindi pa rin tayo natututo sa sitwasyon na ito. Oh. Bumalik siya at sinubukang i-delete o alamin paano i-delete ang kanyang Amazon account 2 araw matapos ang mga pagpatay. Kaya alam niya, para sa akin Joe, alam niyang naiwan niya ang kaluban doon. Na nagkamali siya. Pagkatapos, nagdesisyon siyang wag i-delete ang account niya. Tama. Para sa akin, parang pag-boost ng bleach sa electronic crime scene yun, di ba? Sa tuwing tinatry mong i-delete ang iyong... Sa kasong ito, mga binili o mga social media account o namang gaya niyan. Alam mo, bago, habang, o pagkatapos ng krimen ay isang malaking babala.
At gaya ng nakita natin sa kasong ito at sa iba pang mga kaso, kaya pa rin nilang kunin ang impormasyong yun. Alam mo? At kadalasan, ganoon nga ang nangyayari. Magpatuloy na tayo ngayon sa Disyembre. At sa Disyembre, umiinit na ang investigasyon. At sinasabi nila na nag-click na naman siya sa Amazon, naghahanap ng K-bar na kutsilyo at kaluban. Kaya, alam mo, napaisip ako kung hahanapin ba niya yon pag dumating ang pulis. Parang bibili ako ng kapalit? O baka naman nagiinit siya at naghahanda para gawin ulit ito. Palagay ko, parehong yon ang inaalala ng mga investigador habang ito'y nangyayari. Para sa akin, mukhang naghahanda siya para sa isa pang insidente. Napatunayan niya kung gaano ka-epektibo ang sandatang yun dati. Kaya siguro ito na ang sandatang pipiliin niyang gamitin sa mga susunod. At kung iisipin na nangyari ito mga isang buwan matapos ang insidente, sa totoo lang, sa tingin ko, inakala niyang nakalusot na siya. Ngayon, tumango naman tayo sa mga aktibidad na pinansyal na sinabi nilang gaganap bago at pagkatapos ng mga pagbatay. Sinasabi nila na naglagay siya ng 2,000 sa isang account noong Hulyo, 2022, at hindi niya ito ginalaw hanggang pagkatapos ng mga pagbatay. Saka lang siya nagsimulang mag-withdraw ng pera mula ron. Anong palagay mo tungkol dito? O baka plano niyang itabi yon bilang perang pantakas na maa-access niya pagkatapos ng insidente. Kung kailangan niyang umalis ng estado o lugar, may pera siya hanggang lumamig ang sitwasyon bago bumalik. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, alam mo, yung mga ATM na may camera, nakuha hindi lang litrato niya, kundi pati yung puting kotse na walang plaka sa harap, na naging malaking bahagi ng investigasyon. At yun ang hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit niya naisipang mag-withdraw ng pera. Isa yan sa mga tanong sa kaso. Bakit niya piniling hindi gumamit ng debit o credit card bago at pagkatapos ng mga pagbatay? At cash lang ang ginamit. Paano ka matutulungan nun kung kailangan mo pa ring mag-withdraw ng pera sa ATM? Nakukunan ka pa rin ng camera. May record ka pa rin ng mga transaksyon yon. Anong palagay mo tungkol doon? Isa lang itong dagdag sa mga pagkakamali niya, iniisip niyang mas magaling siya kaysa sa mga investigador dahil akala niya alam niya lahat tungkol sa criminal justice, pulisya, crime scenes, at iba pang kaugnay na bagay. At sa tingin ko, ang kayabangan niya ang naging dahilan kung bakit siya nadapa sa puntong ito. Pero yung pag-iipon ng 2,000, parang ang laki ng halaga nun. Para sa criminal justice PhD student na mag-ipon at maglagay sa account. Parang yun na lang ang naging pondo niya para sa pagpatay. Alam mo yan, parang iniisip niya na makakatulong ang mag-withdraw ng pera pagkatapos niya gawin yun. Tama, nakalimutan niyang kailangan niya ng isang elektronikong device para ma-access ang pundong yon. Tama, kaya hindi natin sasabihin sa mga tao na baka may mas magandang paraan para gawin yon. Pero meron talagang mas magandang paraan para gawin yon. Pero napasubo na talaga siya dito sa bagay na to. At siya, at gaya ng sinabi ko, akala niya nagawa niyang perpektong krimen at planado niya lahat ng maaga. At meron siyang ipon na gagamitin niya para malampasan ang mga mahihirap na panahon habang magpapatuloy ang paghahanap. Grabe, sobrang nakakabaliw talaga para sa akin. Ibig kong sabihin, yung dami ng pagpaplano at paghahanda na ginawa niya. Hindi lang ito ilang linggo, kundi buwan talaga. Buwan at buwan. At mukhang mga 8 buwan, o baka mas matagal pa, na pinaplano niya ito. At dahil parang random lang talaga ito sa akin, mas lalo itong nakakagulat at kakaiba. Dahil gaya ng sinabi ko, wala sa tingin ko. May 49 na devices ayon sa dokumentong yun. 49 na iba't ibang bagay na kanilang sinuri. Wala talagang koneksyon sa pagitan niya at ng 4 na biktima. Para sa akin parang talagang, wow, parang sinasabi na mukhang talagang random lang ito. Na nakita lang niya ang bahay na ito at napagpasyahan na ito ng lugar. Ako, nahihirapan akong paniwalaan yon. Alam mo, sa ilang aspeto, paano nila nalaman kung sino ang nandoon sa ang parte? Paano nila nalaman na may 2 palapag at kung sino ang matutulog sa ang kama? Kaya Oo, at baka malaking pagkakamali yon. Sa palagay ko, hindi siya sigurado. Sa tingin ko, pumunta siya roon para hanapin ang isang tao, pero hindi natuloy ang masama niyang plano. Yan ang teora ko, pero maaring iba ang opinyon mo. Hindi, syempre, may naiwan pa siyang buhay na biktima na malamang nakita niya. Sa palagay ko, pagod na talaga siya nun. O masyado siyang lutang, o nasa estado siya na hindi niya nagawa. Alam mo yon, hindi niya nagawa yon at umalis na lang siya. At para sa taong yon, swerte siyang buhay pa.
Joe Giacalone, host ng True Crime with the Sarge. Salamat sa pagsama. Pinahahalagahan ko ito. Internet? Nananatili si Brian Koberger sa kulungan sa Idaho at naahanap ng post-conviction relief. Iginigiit niyang may ebidensiyang makapagpapawalang sala sa kanya pero hindi ibinunyag sa kanya. Tinawag niyang broken plea ang plea agreement. Katulad ng librong isinulat ng may akda tungkol sa kanyang kaso mga 2 buwan na ang nakalipas. Maari mo ring basahin ang buong case file ni Brian Koberger sa aming app. Law and Crime Plus, tingnan mo. Patuloy naming babantayan ito at ipapaalam sa inyo ang susunod na mangyayari. Iyan na ang lahat para sa episode na ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.